take this opportunity that is being given to you and turn it into something productive, because I know and I believe hindi kayo makakapasok dito sa Arellano kung hindi nyo kayang makapagtapos. I'll give you some numbers and you can even check this and verify this on your own later on. Dito po sa ating bansang Pilipinas, out of the 100 students that enter grade 1, only 70 to 75% graduate with a high school diploma. And what is more disturbing, out of the 100 that entered grade 1, more or less only 20% will graduate with a college degree. Only 1 in 5 Filipinos will graduate with a college degree. Now the choice is up to you, whether you want to belong to the elite 20% or to the 80% that will never get that degree. Kaya pag nakikita po natin, siguro kayo, alam nyo yung nangyayari ngayon, di ba? Sa national, natutuwa ba kayo? Di ba nakaka-frustrate, nakakagalit, nakakagigil? Pero hindi natin masosolve ang problema ng ating mga leaders sa national kung hindi tayo mag-uumpisa sa ating mga sarili. At katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang responsibilidad ninyo ay mag-aral ng mabuti at higit sa lahat, maging mabuti kayong mga Pilipino. That is where we start reforming our nation, by changing ourselves and our outlook in life. We have to start loving this country. And how does that start? By caring about the person next to you. By caring na hindi ako gagawa ng masama para umangat sa buhay. Hindi ko tatapakan yung kapitbahay ko, yung classmate ko, para mas maganda ang maabot ko sa buhay kaysa sa kanya. Kahit walang nakatingin. Na hindi man daraya para lang makapasa. Na magtsatsaga at magsisipag para maabot ang inyong mga pangarap at nag-uumpisa dito sa inyong classroom. At ito'y palagi kong sinasabi sa akin, sa kahit anumang challenge ang makita ko sa harap ng aking buhay, pag kaya gawin ng iba, kaya mo rin gawin. Tama ba? Hindi kayo ang first batch ng mga Arellano graduates. There are thousands, hundreds of thousands of those who came before you. And if they can graduate and finish